na yung buhay natin na matuwid. Yung pa lang ang nakikita sa atin, nakakahikayat na tayo ng mga kaluluwa. Kaya sabi nga, minsan naisip natin, ganito na ako, ayoko nang magbago, ganon. Pero kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, meron pong pagbabago ang buhay natin. Hindi po ang tao ang magbabago ng buhay natin, kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may hawak ng buhay natin, siya po yung magbabago sa atin. Kaya isa po yun na yung pagbabago ng buhay ng mga anak ng Diyos ay nakakahikayat ng kaluluwa. Ano po, kaya sa awit 126, 5 and 5, 126 verse 5 and 6. Kaya ako wala. Buksan po natin ang ating mga Bible kung meron po tayong Sister Nene, ano ba iniisip mo? yung Bible mo para Sister Nene, ano ba iniisip mo? Naka-video to. Ito ay 5 and 6. video yan. Ito ay ipabubukas natin kay Nainay Celia pag nasa Amerika na siya. 126 Ay ating lalagay sa Facebook. verse 5 and 6. 5 and 6. Ilang mga nagbubukay. 5 and 6. Sa Okay. 5, silang tumatangis habang nagsisipagtanim. Hayaan mo na mag-ani ng napuspos ng kagalakan. Sa 6, Celia, naka-video po ito. Ilalagay Ilalagay po namin ito sa pag nasa Amerika na kayo, buksan nyo po para naalala nyo yung Bible study natin. ay aawit na may galak, dalay, ani. Ayan, sabihin mo doon sa anak nyo, ayan yung paligid ng ating bahay doon. Ay, pastora dito. Sabi doon sila na Sa Facebook lahat ang gawain dito. Ayun. na may luha Ayun. at nagsisiani ng may kagalakan. Ibig sabihin lang po, yung ating pong paghihikayat ng kaluluwa ay may kasamang luha yun. Oo. Kasi, alimbawa, meron kang gustong-gustong ilapit sa Panginoon. Di ba? Kailangan mo ilapit ng ikaw ay talagang umiiyak na sa Lord. Lord, sige na. Bigyan mo na po siya ng pagkakataong makilala ka. Di ba? Yun yung inaano ng Lord na kailangan iluha mo sa Kanya. Kailangan ipanalangin mo sa Panginoon. Yun nga, yung napag-aralan natin kanina. Dun, kinanod rin na kailangan sambitin mo sa Panginoon. At pinakamaganda pa, sabi dito sa awit, lagyan mo pa ng pagluha, pag-iyak sa Panginoon. Para lalo higit na alam ng Lord na bukal sa iyong puso ang pag-aakay mo sa kaluluwa ng taong ito. Lalo na minsan meron tayong mga gustong-gustong ilapit sa Panginoon, ay doon natin makikita na ang Lord ang kikilos sa Kanya. Dahil din po doon sa liit o laki ng ating pananampalataya sa Lord. Kailangan po talaga, sa ating din pananalangin, kailangan po ang pananampalataya na talagang ibibigay sa atin ng Lord. Na hindi pa yung, sabi nga, sinambit mo pa lang, pero nandun yung faith mo na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Nandun po yung pananampalataya natin. Kaya, ang pagiging anak po ng Diyos ay hindi humihinto lamang dun sa ikaw ay tinanggap mo lang ang Lord bilang Lord and Savior. Hindi po lang dun tayo hihinto, kundi tayo ay aakay pa ng kaluluwa. Tayo pa yung mag-aakay ng kaluluwa. Kung ano ang sarap ng nasa Panginoon na tayo ay born again, maisipin Sali namin kayo dyan. Samahan pa natin ang luha sa Kuya Rolly. sa panalangin. Ay si RM pala to. Sa marubdob nga, sabi nga, marubdob na panalangin, tinutugon po tayo ng Panginoon. Kaya yung una kanina, kailangan sa ating paghihikayat yung ating buhay, na matuwid yung ating pamumuhay. Doon pa lang ay nakakahikayat na tayo ng kaluluwa. Ngayon naman po, pangalawa, sa ating pong pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, kailangan natin ipanalangin at idulog natin na iluha natin sa Panginoon ang taimtim na panalangin sa ating Panginoon. Dahil sa bandang huli po noon, pag tumanggap na yung ipinagpe-pray mo sa Lord, nandun na yung walang hanggang kagalakan sa puso mo. Kasi once na tayo nagdala ng kaluluwa sa Panginoon, ang mga anghel po sa langit ay masasaya na sila. Kasi marami na pong magpupuri sa Lord. Madadagdagan na naman ang Panginoon. Kaya, tapos tayo naman na nagdala ng kaluluwa, may crown na tayo sa langit. Meron na tayong crown na
iyan sa langit. Sabi nga, kung gati sa dami na ilalagay ng Lord na ganyan na crown sa